Purihin, pasalamatan si Allah sa lahat ng pagpapala na ipinagkaloob sa inyo sa buwang pinagpala na kung saan kayo ay namuhay sa mga araw at mga gabi nito. Tunay na ang buwan ng Ramadan ay dakila at panahon na punong-puno ng pagpapala. Buwan na kung saan ito ay pawang kabutihan lamang. Ang mga gabi, araw, oras at mga sandali nito sa sinumang kanyang napagtanto ang kahalagan ng buwang ito, itinaguyod ang mga gawain inobliga sa kanya ni Allah at mga sunnah ni ituro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad ng pagsinikir kay Allah, pagbabasa ng Quran, pagluluwalhati, pagpupuri at patakbir at pagsasagawa ng qiyamul lail, pag-aayuno sa mga araw nito at naging abala sa paggawa ng kabutihan. Tunay na parang kahapon lamang na tayo ay nasasabik sa pagdating ng buwan ng Ramadan at sama-samang nagtataguyod ng iba't ibang uri ng pagsamba kay Allah tulad ng pagsasala, pag-aayuno, pagbibigay ng zakat at sadaka at magandang pakikitungo sa ating kapwa, pag-alala kay Allah, pagdudua at pagbabasa ng banal na Quran. Alhamdulillah, tunay na napakabilis ng mga araw at mga gabi nito at ngayong araw ay araw ng Eid. Allahu Akbar. Pasalamat at papuri kay Allah dahil nakumpleto natin ang buwan ng Ramadan nang dahil sa kanyang pahintulot, kaya't nararapat sa atin na magalak at matuwa sa biyayang pinagkaloob sa atin ni Allah at halina't dakilain at luwalhatiin si Allah at pasalamatan. Allah Ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ولا تكبروا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. At ninanais niya ay mabunin niyo ang buwan ng pag-ayuno ng isang buwan at pagkatapos ay magtapos kayo sa pamamagitan ng pagbigkas ng takbir. Ang Allah ay dakila at siya ay inyong dakilain dahil sa kanyang patnubay sa inyo at upang kayo ay lubos na magpasalamat sa kanya. Tunay na ating nakumpleto ang pag-ayuno sa buong buwan ng Ramadan at ating dinakila si Allah at ang natitira na lamang ay ang pagpasalamat natin para sa ating Panginoon. Mga alipin ni Allah, tunay na napakabilis ng panahon at ng mga araw at tunay na ang buwan ng Ramadan ay lumisan na at natapos na. Inyo bang nalaman kung paano ito natapos? At inyo bang naramdaman kung paano ito nagtapos at nagpaalam? Sadaqallah na siyang nagsabi, ayyaman ma'dudat, mga bilang na araw, samantalang ito ay isang buwan, 29 o 30. Ngunit wallah, tunay na ito ay lumisan na parang isang bisita lamang. Ngunit kagalakan sa atin, dahil ating itugunon ang utos ni Allah, tayo'y nakapag-ayuno sa buong buwan ng Ramadan at nakapagsagawa at ay tayo ang pagsamba ng tarawih at tahajjud at pinahintulot sa atin ng maabutan ang pinakahuling mga araw. Ito, alhamdulillah, sinabi ng sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama min dhanbi. Sino man ang nagtaguyod ng pagsasala sa gabi ng Ramadan na may sapat na pananampalataya at naghahangad ng gantimpala ay pinatawad sa kanya ang mga nakaraan niyang mga kasalanan. Allahu Akbar. Kung ating bibilangin, ilan na ba sa ating mga kapatid na inabutan ng kamatayan na hindi pinahintulot sa kanila nang matapos ang buwang ito? O di kaya hindi na nila naabutan ang buwang ito? Kung kaya't pasalamat at papuri sa biyaya sa bawat isa na pinagkalooban ni Allah ng biyaya na kung saan ay pinahintulutan siyang matapos ang buwang ito. O ikaw na Muslim na lalaki, o ikaw Muslima na babae, tunay na ang isang tanong ng nag-aayuno, ang isang taong nag-aayuno ay may dalawang kasiyahang magagamit at kanya itong ikakatutuwa. At iba na dito ang kasiyahan na kanyang nakumpleto at natapos ang kanyang mga pag-ayuno. Kama qala fil hadith, lisa'im farhatan, farhatun inda fitrihi. At ito na mga kapatid sa pananampalataya, tayo ngayon ay nagagalak at nasisiyahan dahil sa biyayang ipinagkaloob natin ni Allah. Natapos na natin ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Alhamdulillah, hindi ba ito ay napakalaking kasiyahan at kagalakan para sa atin?
Tunay na ang kasiyahang ito ang isa sa mga wisdom na ating pagdiriwang ng Eid. Ang ating Eid ay pag-alala kay Allah at pagdakila sa Kanya. Ang ating Eid ay pagsasala. Ang ating Eid ay pagmamahal sa bawat isa. Ang ating Eid ay pagpapanatili ng magandang ugnayan sa kamag-anak at kapamilya. Alhamdulillah. Tunay na sa bawat paglipas ng mga araw na hindi nakagawa ng kasalanan ang isang alipin, ito ay kasiyahan para sa Kanya. Kung kaya't ang Eid, siya ang nagsisilbing daan upang bumalik tayo sa ating relihiyon. Ang Eid ang nagpapaala sa atin ng pagkumpleto ng ating relihiyon. Allah Ta'ala, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa araw na ito ay kinumpleto sa inyo ang inyong relihiyon at ibinagay ko sa inyo ang aking mga biyaya at pinili ko ang Islam bilang inyong relihiyon. Ating alamin mga kapatid, ng pagdiriwang natin ng Eid, ito ay araw ng pagbibigay ng kawanggawa. At isa sa mga katibayan ang sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam nung siya ang nakhutba ng Eid nang dumating ang mga kababaihan. Tasadaqna, magbigay kayo ng sadaka, o mga kababaihan. At nilatag ni Bilal radhiyallahu anhu ang kanyang damit at kanyang sinabi, halina't magbigay kayo ng kawanggawa. At ipinagkaloob nila ang kanilang mga palamuti sa kanilang mga katawan. Tunay ng araw na ito ay araw ng pagbibigay na kawanggawa. Allahu Akbar. Ang Zakatul Fitr, ito ay isang malaking uri ng sadaka, ibada at paglilinis sa mga gawain, pagkukulang at pagkakasala ng mga nag-ayuno at bilang tulong sa mga mahirap upang sila ay may makain at bilang pasalamat sa mga pagpapala na binigay ni Allah. Kapatid kong Muslim, wallah, huwag mong kalimutan ang inyong mga kamag-anak sa araw na ito. At ang iyong mga kapatid sa Islam, tunay ng araw na ito ay pagkakataon upang sila ay bisitahin at ayusin ang naputol na magandang ugnayan. At tunay na kung sino man ang mayroon sa atin na pinutol niya ang kanyang komunikasyon sa kanyang mga kamag-anak at pamilya o kaibigan, tunay na ito ay isang pagkakataon na binigay sa atin ni Allah upang ayusin at ibalik ang magandang samahan. Katotohanan, ang isa sa pinakamainam na gawain para kay Allah ay ang mapasaya natin ang ating kapatid sa pananampalataya. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama qala fil hadith, la yadkhulul jannah qati. Tunay na hindi makakapasok ang paraiso ang sino mang pinutol ang ugnayan niya sa kanyang mga kamag-anak. Mga kapatid ng kalalakihan sa Islam, suot ninyo ang magandang kasuotan. Dahil ngayon ay araw ng Eid, nalulugod si Allah sa kabuting kasuotan. Nalulugod si Allah sa malinis na kasuotan. Kaya sikapin natin na ang bawat araw ay parang Eid na laging malinis at maayos ang ating katawan at kasuotan. Mga kapatid na kababaihan sa Islam, suot ninyo ang kasuotang nakakalugod sa paningin ni Allah. Hindi masikip, hindi maikli, hindi manipis, at may takip sa ulo. Tunay na nalulugod si Allah sa inyong mga kasuotan. Naway gawin ninyo laging Eid na kalugod-lugod kay Allah ang inyong kasuotan. Mga kapatid sa panampalataya, pagkatapos ng Eid ay harap na tayo sa ibang panahon. Tapos ng Ramadan, ang buwan ng pagkakaroon ng takwa, buwan ng sabar, buwan ng rahma, buwan ng kapatawaran at pagpapalaya mula sa impyerno. Pagkatapos ng Ramadan, suriin natin ang ating mga sarili kung ang takwa ba ay nakamtan natin, kung ito ba ay pumasok sa ating mga puso, nagampanan ba natin ng tama ang mga kondisyon ng habag ng kapatawaran at ng pagpapalaya sa impyerno ng dala ng Ramadan. Mga kapatid sa pananampalataya, ang Ramadan ay mahintulad natin sa isang paralan na nagturo ng takwa, nagturo ng sabar, at nagturo ng iman. Subalit, kung hindi tayo nagbago, kung hindi tayo natuto ng mga katangian ng pagiging mu'min, sa ano pang panahon pa kaya, sa aling paralan pa tayo magbabago at matututo?
Ang Ramadan ay nagturo sa atin ng pagbabago tungo sa kabutihan ng ating mga kilos, ng ating mga pananalita, ng ating mga ugali, ng ating mga pakikitungo sa kapwa, at higit sa lahat ng ating pagsunod kay Allah. Qala ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Katotohanan, hindi babaguhin ni Allah ang kalagayan ng isang nasyon hanggat hindi nila baguhin ang kanilang mga sarili. Kung tayo ay kabilang sa mga nakinabang sa Ramadan, kung dapat ang ating naging pag-ayuno ng dahil sa iman natin, kung tayo ay nagsagawa ng mga pagdarasal at time sa ating mga puso, kung tayo ay nagsikap na mangimbabaw laban sa mga makamundong bagay, kung tayo ay tapat na humingi kay Allah ng kapatawaran, magkagayon pa man, idalangin natin ang ating hatid ng mabuting bunga ng Ramadan sa ating mga sarili ay manatili sa atin hanggang ng takdang kamatayan ay sumapit sa bawat isa sa atin. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakul yaqin, at sambahin ninyo ang inyong Panginoon hanggat sa dumating sa inyo ang katiyakan ay ang kamatayan. Huwag tayong matulad sa isang tao na gumawa ng sariling bahay at pagkatapos nito ay pinabayaang masira o mawasak sa maikling panahon lamang. Huwag tayong matulad sa isang tao na nagtipon ng kayamanan at pagkatapos nito ay sinayang lamang at hindi nakinabangan ang kanyang pinaghirapan. Ito ay mga halimbawa ng isang nag-ayuno sa buwan ng Ramadan at pagkatapos ay bumalik sa paggawa ng mga kasalanan at mga pagsuway at agad iniwan at sinayang ang mga mabubuting gawa. Mga kapatid sa pananampalataya, pagsikapan nating maging tuloy-tuloy ang paggawa ng kabutihan tulad ng ginawa natin sa buwan ng Ramadan. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anna ahabbal a'mal ila Allah adawmuha wa in qalla. Ang pinakamainam na gawain para kay Allah ay ang palagian at tuloy-tuloy kahit ito ay paunti-unti. Sinabi ni Aisha, kalugdan nawa ni Allah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza amila amalan atbatahu. Ang mga sugo ni Allah kapag nagsagawa ng isang gawain, kanya itong pinapatili at palagian. Aqulu qawli hada wastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi asyhadu an la ilaha illallah wa subhanallah wa la haula wa la quwwata illa billah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi tayyibin wa ashabihi wa khulafa'il mayamin wazwajihi wattabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Tunay na ang pangalawang kasiyahan at kagalakan at pinakamalaking kasiyahan na makakamit ng isang mananampalataya na nag-ayuno sa buwan ng Ramadan ay ang araw na kung saan ay makikita niya ang kanyang Panginoon si Allah. Allahu Akbar. Pagdating sa kabilang buhay sa pamagitan ng mga mabubuting mga gawain niya sa mundong ibabaw pagkatapos ng lahat ng pagtitiis at pagkasakripisyo. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamara la tudamunna fi ru'yatihi. Katotohanan na inyong makikita ang inyong Panginoon pagdating sa kabilang buhay tulad kung paano ninyo nakikita ang buwan. Sa kabilugan nito ng bawat isa ay hindi mahirapan sa pagtingin nito. Allahu Akbar. Mga kapatid sa pananampalataya, napakalaking gantimpala ang ipinagkaloob sa atin ni Allah. Kung kaya't magpatuloy tayo ng pagsamba kay Allah, hindi lamang sa buwan ng Ramadan, hindi lamang sa isang lugar, kundi sa bawat sandali, sa bawat lugar kung saan tayo naroroon. Lakilain at sambahin natin si Allah sa bawat sandali, sa lahat ng lugar. Si Allah ang Diyos ng Ramadan.
at siya rin ang Diyos ng lahat ng buwan. Si Allah na sinasamba mo sa masjid ay siya din ang Diyos ng sinasamba mo sa lahat ng lugar. Si Allah sa Tarawih at Lailatul Qadar. Si Allah sa lahat ng lugar. Si Allah ang nakakita ng lahat, ang nakakaalam ng lahat. Siya si Allah na nagbibigay ng buhay sa lahat at babawi ng buhay sa lahat. Ang magbabagon lang ang lahat sa kanilang mga libingan at ang tanging hukom sa araw ng paghukom. Katotohanan tayo'y magbabalik sa Kanya para sa pagsusulit. Qala ta'ala fil Qur'an al-Karim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamat tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ang lahat ng mga may buhay, ang lahat ng may buhay ay makakaranas ng kamatayan at sa araw ng paghukom lamang kayo gagawaran ng sapat na kabayaran. O mga Muslim, umapit ng matibay sa reliyon ni Allah, ang Islam, sapagkat walang nakakaalam sa pagdating ng anghel ng kamatayan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tumut, innallaha alimun khabir. Tiyak na hindi nababatid ng bawat may buhay ano ang mangyari sa kanya sa kinabukasan, at walang nakakaalam kung saang lupain siya mamamatay. Katotohanan, si Allah ang ganap na maalam at siya ang nakakabatid ng lahat ng bagay. Kaya't mga kapatid, sa pananampalataya, ipamuhay po natin ang Islam sa ating sarili, sa ating pamilya at mga kapatid. O Allah, kayo po ang saksi sa araw na ito ng aming pagtitipon upang kayo isambahin namin. Kayo ang saksi na kami nagsama-sama bilang magkakapatid mula sa iba't ibang tribo. O Allah, igawat mo sa amin ang tunay na kapayapaan. Patawarin mo ang aming mga kasalanan, pagpalain mo kami sa daigdig na ito at lalong-lalong na sa kabilang buhay, at ipinagkaloob mo sa amin ang inyong paraiso. Alhamdulillah bil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Dayyan, Ya Burhan, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Ahadus Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara wa lijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-yaimun amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa rahmatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa lafwa inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma kshif 'anna al-bala, Allahumma kshif 'anna al-bala, Allahumma kshif 'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyada'id wal mihan ma dhahara min wa ma batan aman biladina al-Filipin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin walhamna, ya arhamar rahimin walhamna. Allahumma bib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa kharri ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minal rasyidin waj'alna minal muttaqin waj'alna minal muhtadin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal kullu am wa antum bi khair. Idukum mubarak, idukum mubarak, idukum mubarak. Idul Mubarak.